A day in my life as a content creator at the age of 21. Ano pang hinihintay nyo? Tara, let's! For today's video nga ay samahan nyo kaming pumunta sa aming palayan. Pero tapos na kami guys mag-harvest. So naabutan ko nung umuwi ako dito sa probinsya na katatapos lang nila mama mag-ani ng palay and wala din ditong tracer. Kaya nga ang ginawa na lang ng kuya at mama ko ay nagigiik na lang ang tawag sa amin. Tsaka yung nagtatahip na lang ng palay na pagkatapos giikin. Basta ipapakita ko sa inyo. At ngayon ay tatawid na ulit kami ng sapa dahil nga nahihirapan si mama dahil may tungkod-tungkod na kahit sabihan mo talaga na magpaiwan na lang sa bahay ay hindi talaga siya nakikinig. Dahil nga senior na mahina na talaga ang tuhod pero sobrang saya naman. At dahil nga sa araw-araw na pag-ulan dito sa amin ay talagang yung mga dadaanan namin ay puro putikan na talaga. Pero ang tawag dito sa amin ay mga lusak. Pero nakakatuwa nga itong dalawang pamangkin ko kahit sobrang lakas ng ulan at kahit putikan talaga ay sige lang na sige sila para lang masamahan yung mama ko. Grabe talaga itong dalawang kambal na to. Ayaw na ayaw nila magpapahuli. Gusto nila lagi nagpapaunahan dun sa unahan. At dito nga sa ibang nadaanan namin ay marami talagang sanog. At dahil nga sa sobrang lakas ng ulan at putik, naisipan na lang namin ni mama na iwan na lang yung aming tsinela. At ganun din ang aking dalawang pamangkin. Dahil nga sa pagiging probinsyana ko ay talagang proud naman ako na dito ako lumaki. At mas lalong proud naman ako sa mga magulang ko kasi kahit anong hirap ng buhay ay patuloy pa rin silang nagtatrabaho sa bukid para lang may pakain sa amin araw-araw. At dahil nga dito na rin ako lumaki ay talagang sanay naman ako. Wala na talaga akong arte-arte simula pa nung bata pa ako. Marami na rin ako naranasan sa pamumuhay dito sa probinsya. Hindi ko alam kung ako lang nakaranas nito pero alam ko naman na kung sino man yung katulad ko ay talagang proud na proud din. Hindi lang pala pagpapalayan ang aming kinabubuhay dito at isa na rin yung pagkukopra. Ito nga pala pinagdadaanan namin ay dating danawan rin ito. Kung makikita nyo nga ay basa-basa talaga yung daan kaya talagang meron kaming nakareding payong at mga pang sombrero ng mga bata. At ito nga ay isa sa pinakamahirap na daanan na amin dinadaanan lalo na dito sa dalawa kong pamangkin at dito sa nanay ko. Nanay ko na mahina na nga ang tuhod kaya talaga dapat nakaalalay talaga dito lalo na pag ganito yung dadaanan. Sobrang naawa ako sa nanay ko pero walang magawa kasi matigas din ang ulo talaga pag matanda na. Joke lang mama, love you. Diyan nga meron din kami nakita na kasabay namin na may karabaw. Inaanak din pala ni mama. At dito rin nga pala yung dati namin pinagkainginan. Marami dyan sa bus, saka mga kanggos dati. At ayun na nga, tatawid na lang kami at nandun na kami sa kubo. Ganyan po talaga ang kulay ng sapa kapag bagong baha. Ngayon talagang December, grabe na yung ulan. Meron pa pala kami isang tatawiran. Kaya sinundo na lang ng kuya ko itong dalawang pamangkin ko dahil nahihirapan nga sila at di pa rin naman nila kaya. Unang araw ko ulit ng pag-akyat dito sa bundok namin. Kaya talaga natutuwa ako at excited na rin akong mag-iik. Di ko alam kung ano pa yung mararamdaman ko sa paa ko pag nag-iik ulit ako. Kaya mahal na mahal ang mama ko tong dalawang pamangkin ko kasi nga grabe lagi nilang sinasamahan si nanay at kahit hindi sila isama ay talagang iiyakan nila yung mama ko para lang isama sila. And yes, andito na tayo guys. Sa wakas, awa ng Diyos nakarating din tayo. At dahil nga napagod ang ating baby boy, bakit daw muna siya? At ang dami na rin palang nag-iik ng kuya ko guys. Ito na yung lahat. At ito yung paligid guys. Malawak tong danawan na to. Mga ilang taon na rin silang nagdadanaw dito. Nakakatuwa lang din dahil sa mga kapatid ko kahit may mga pamilya na sila ay natutulungan pa rin nila ang aming magulang. Wala yung iba kong kuya dahil nga nasaktuhan meron din silang tinatrabaho. Kaya nga habang nagtatrabaho ang kuya ko ay biniro ko siya. Huwag ka mag-alala, meron ka man tinulong. Dami na oh. Ilan sa ako to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Wow! Maraming sobrang dami na pala na nag-iik at natahipan nila. Sila lang dalawa ni mama nagtatrabaho dito. At dahil nga patanghali na rin ay niluto ko na yung sayote dito na nakita ko. At ihalo na rin sa dala naming manok. Dahil alam kong gutom na rin yung kuya ko sa pagdating namin. Magpasasayo-sayo muna daw si baby girl. At pagkatapos ko nga dun sa sayote ay tinadad ko na itong manok. Para mahugasan na rin at may iluto na. Kapag talaga nasa bundok ka, masarap ang mga sinabawan dito. Nandyan din pala yung tanim ni Papa mga kamote.
Bukas ay masubukan nating lutuin ang mga yan. At pagkatapos ko ang tadtadin yun nagpadikit na rin ako at sinalang na yung kaldero. Dahil ito ay may apoy na. Dahil kaya isa lang yung kaldero namin ay inuna ko yung pagluto ng ulam bago magsaing. At kapag nga nasa bundok ay talagang hindi ka naman mahihirapan dahil marami nga kahoy dito. Pero dahil nga maulan, may nakatabi namang bao dito sa sako yung kuya ko. Ito yung karaniwang ginagamit lalo na kapag may kuprahan kayo. At ayun nga, naisalang ko na yung manok, inaantay na lang siyang maluto. At ayan, naisalin ko na siya, hindi ko na siya nabidyohan pag-ahon. Pagkatapos nga namin kumain ay nagsimula na kami dito sa pag-iikat. Nagtatahip na rin si mama. At yung mga bata naman ay kanya-kanya naman ang ginagawa at naglalaro. At ayun nga, simulan na natin ang pagpapanggap. At sa una nga ay nahihirapan pa ako at baka magkamali ako. Pero kahit mangalay ay talagang masarap naman sa pakiramdam na makatulong. At bago nga kami makauwi, tinignan ng kuya ko yung kawil niya at sakto din naman na namakuha ako. Dahil nga videographer ako ay talaga namang kinakarir niya talaga ang pagiging vlogger. At yun lang ang video natin ngayong araw guys. Maraming salamat sa mga walang sawang nanonood sa atin dyan at sumusuporta. Salamat din sa aking dalawang chikiting nakasama. Please follow and share guys. Thank you so much. God bless.